Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. A few minutes ago pa lang to, pero nakikita naman natin ang sunod-sunod na ang bumibisita kay Chris Aquino sa kanyang bahay sa America, of course. Hindi na siya nagbibigay ng details. So, tsaka naman natin ibigay yung details kung tungkol doon. But anyways, nakakatuwa nga si Angeline Quinto dahil makikita nyo naman na talagang kumanta siya sa harap ni Chris Aquino. At syempre si Chris naman ay kumbaga nag-reminisce na binalikan niya yung mga masasayang araw niya nung nag-host pa siya ng Chris TV, kasi yung kinakanta ni Angeline dito ay yung theme song ng Chris TV na, by the way, sa last part ng video na ito ay maririnig nyo rin naman. Kaya lang, for now, ikikwento ko rin muna kasi yung caption ni Chris, no, yung messages niya, at least marami tayong malalaman pa rin tungkol doon. So, sabi niya kay ito yung message niya at ito yung caption niya. Okay? Thank you for visiting me, Angeline Quinto. It's a great feeling to reminisce. That's a good thing about the past. You get to choose which memories to bring with you. May I clarify something I saw from the Inquirer.net feed? It was dated November 9. Unfortunately, by the time that post came out, it was no longer true. A long-distance relationship is difficult when undergoing very physical demanding treatments like my methotrexate and my Dupixent. But I got my latest blood panel. Apart from my very low hemoglobin, all my autoimmune markers are slowly improving. The truth is that I chose to lessen the stressors in my life and put my well-being first. On November 3, 2023, I initiated our breakup. It was a well-thought-out decision based on choosing to do what's best for me now. I'm dealing with so much and my love isn't a priority. So again, I don't care about dun sa love life ni Chris Aquino kung ano man yon. At sabi ko nga, ganun din, tama naman na hindi naman dapat talaga i-prioritize ang love life. So si Chris, kung nakita naman natin siya ngayon with Vice Governor Mark Leviste, and then after that may bago siyang statement about that. Hayaan na lang natin yon. But again, ang importante, sabi niya nga, I'm dealing with so much and my love life isn't a priority. Again, maraming dapat i-prioritize si Chris Aquino, especially sa kanyang kalusugan. But anyways, eto pa, sabi niya, to protect my family's privacy, please allow me to not give details about something that's weighing heavily in our hearts. So may another problem si Chris at ang family niya. If you can pray for my sisters too, in the way of praying for me, sobra-sobra ang pasasalamat ko. So actually, meron talagang mga ganung kwento-kwento nga, no? So na condition din isa sa mga kapatid ni Chris. So kaya lang syempre, hindi naman kasi pwedeng ina-announce basta-basta. Hayaan nyo yung mga tao or pamilya ang mag-a-announce ng ganun. Pero ayun, humingi ng dasal si Chris para sa kanyang sister. So sabi niya, maraming salamat po. Against all odds, I am slowly getting better, and by God's grace, my autoimmune thyroiditis has gone into remission, and also because my doctors caught it early enough, my fifth autoimmune, the mixed connective tissue disease, which was strongly pointing towards RA or rheumatoid arthritis or SLE, lupus, in my latest panel seem to not be a present threat. So ayun, magandang balita naman yung tungkol doon. Pero from 5, I am now just battling 3. But one of them is the main kontrabida because it's life-threatening. So, meron pa rin mga ganong kondisyon. Thank you for your prayers. God really is listening. Grateful. So, sa latter part ng video na ito, maririnig natin ang kwentuhan ni na Angeline at Chris na sinasabi nga ni Angeline na namimiss niya na yung mapapanood niya si Chris at sa Chris TV noon. At syempre, may sinabi si Chris na mga 1.5 years pa. So, meaning kung 2023 ngayon, 24, mga 2025, posibleng bumalik na ng Pilipinas si Chris, yung mga ganon. But for now, eto na muna at syempre, ipagdasal pa rin natin lahat ang kalusugan ni Chris Aquino dahil syempre, yun naman talaga ang main purpose kung bakit siya nasa Amerika ngayon, ang pagpapagamot. So, aside from yung mga bali-balita, ganun na lang yun, hayaan na lang natin yun. Hayaan natin na manggaling kay Chris Aquino lahat ng statement. Kaya ako, mas pinapanood ko lang siya at tinitingnan ko ang mga mensahe niya. So, by the way, maganda lang yan, maganda lang nakakatanggap na siya ng mga bisita mula sa mga kaibigan niya sa Pilipinas. Bawat umaga ay sumisila pagkasama ang Chris TV. Chris TV, kapag
pagdating sa umaga sa Chris TV. Maraming malalaman Chris TV. Kapagdating sa umaga sa Chris TV. Panalo sa kwentuhan, maraming malalaman Chris TV. Chris TV. Buo ang iyong araw sa Chris TV. Ate, Nung nakagawanta boses mo. ate, yung boses ko parang lalong naging Buo. Oo, naging buo siya. Oo, grabe. Pero alam mo tayo nung nanganak ako, CS ako te. Oh. So, parang ilang buwan ako hirap kumanta. Akala ko hindi na ako makakanta. No. As in, alam mo tayo, ABC, hirap ako. Ha? Ha? ABC song. Oh, pero, Kaya lang, ang ginawa ko tayo, ulit ako, nag-voice lesson ulit ako. So, unti-unti bumalik siya. Ganun daw talaga tayo pag nanganganak. ang galing mo, grabe. It's nakakakilabat ka. Oo. Gusto mo ka tayo sa Pilipinas ulit, ate? Hindi naman. Pag uwi ka ng Pilipinas, sa airport pa lang, Christy! Mga 1.5 years pa. Oo, pero